Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Tumaas ang kabuuang assets ng banking sector ng bansa sa 12% nitong katapusan ng Abril ngayong taon. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat ang kabuuang assets ng Philippine banking sector sa 25.84 na trilyong piso mula sa 22.75 trilyong piso noong Abril ng nakaraang taon. Ngunit mas mababa naman ang kabuuang assets ng naturang buwan kumpara sa 25.6 na trilyong pisong naiulat noong Marso ngayong taon. Pahayag ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort sa isang Viber message, ang 12% year-on-year growth sa total resources ng mga bangko ay mas mataas ng 2 beses sa gross domestic product growth ng bansa. Magandang senyales ito ani Ricafort lalo na sa katatagan ng banking industry dahil ipinapakita nito ang loan growth na nasa 10% na mainam pa rin sa ekonomiya ng Pilipinas. Sabi pa ni Ricafort, patuloy ang banking industry bilang pinaka-kumikita at pinakamatatag na industriya sa bansa sa kabila ng mga hamon tulad ng pandemya na nagsimula noong 2019. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makatutulong ang bagong lunsad na pension scheme ng Social Security System o SSS sa pagpapalakas ng financial security ng mga Pilipino ayon kay Department of Finance o DOF Secretary at SSS Chairperson Ralph Recto. Sa isang pahayag sinabi ni Recto na magbibigay daan tungo sa financial freedom ng bawat Pilipino ang My SSS Pension Booster na inilunsad noong Hunyo Agis. Ang My SSS Pension Booster ay isang retirement savings program na binubuo ng mandatory at voluntary schemes tulad ng Workers Investment and Savings Program o WISP at WISP Plus. Magsisilbi ang booster bilang karagdagang benepisyo sa monthly pension mula ito sa retirement benefits sa ilalim ng regular SSS program. Lahat ng SSS members na walang final benefit claim tulad ng total disability, retirement at death benefits sa ilalim ng regular SSS program at mayroong monthly salary credit o MSC na hindi tataas sa 20,000 piso ay otomatikong ma-enroll sa mandatory savings scheme ng MySSS Pension Booster. Sa kabilang banda, bukas sa lahat ng SSS members ang voluntary savings scheme sa kahit na anong MSC basta't may kahit isa lamang na kontribusyon at wala pang final claim. Hinimok ni Recto ang SSS na patuloy sa paghahanap ng mga market na maaaring tapikin para pakinabangan ng mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Suportado ng isang German company ang Department of Trade and Industry o DTI para sa Industry 4.0 pilot factory nito. Ayon sa DTI, lumagda si Secretary Alfredo Pascual at ang kumpanyang Bosch ng Memorandum of Understanding o MOU sa Bosch Rexroth Regional Training Center sa Singapore para sa kolaborasyon sa Industry 4.0 pilot factory ng ahensya. Layunin ng Industry 4.0 pilot factory na linangin ang advanced technologies tulad ng robotics, intelligence of things, drones at virtual and augmented reality upang paunlarin ang manufacturing sector ng bansa sa pamamagitan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Nauna nang inanunsyo ng DTI na pumirma rin ito ng MOU sa Munich-based Siemens para sa Industry 4.0 pilot factory. Welcome naman para kay Regional President for Bosch in Southeast Asia, Vijay Ratnaparke ang partnership sa DTI na magsusulong ng manufacturing sector ng Pilipinas. Sa ilalim ng partnership, magbibigay ang Bosch ng komprehensibong mga uri ng produkto at serbisyo kasama ng automation technologies, industrial hydraulics, electric dives, linear motion technology, assembly systems at IT solutions. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.